Nakialam ang mataas na hukuman ng Israel at inutusan ng pulisya na payagan ang mga protesta sa iba't ibang lungsod kahit may limitasyon sa pagtitipon dahil sa digmaan. Pinapayagan ng pansamantalang desisyon ang mga demonstrasyon na hanggang 600 katao sa Habima Square, Tel Aviv at mas maliit na protesta sa Jerusalem, Haifa at Karsaba. Inututulan nito ang mas mahigpit na limitasyong iminungkahi ng militar na pumayag lang sa 150 kataong magprotesta sa Habima. Kasama ko pa rin dito sa studio si Owen Alterman, I-24 News English Senior Correspondent. Owen, ipaliwanag ang desisyong ito at kung paano ito binibigay kahulugan sa Israel dahil 600 katao ay lampas sa karaniwang patakaran na yon. Ano ang masasabi natin dito? Nicole, lalong gumugulo ang kwento bawat minuto. Bibigyan kita ng 3 punto tapos pagsasamahin natin. Una ay background. Ang pulisya ay kontrolado ng National Security Minister na si Itamar Ben-Gvir, isang kilalang far-right leader sa ibang bansa. Maraming pag-aalala sa Israel sa pananungkulan ng gobyernong ito, lalo na sa labis din impluwensya sa pulisya at sa kanilang mga prioridad. Ginagamit daw niya ang pulisya para paluwagin ng ekstremistang far-right at higpitan ang oposisyon. Iyan ang isang aspeto. Ang pangalawang aspeto ay familiar sa ating lahat mula sa COVID pandemic sa Israel at ibang bansa. Paano mo tinitimbang ang pangangailangang kontrolin ng dami ng tao sa isang pampublikong pagtitipon sa pagkakataong ito ay dahil sa digmaan kung saan may tunay na alalahanin sa kaligtasan ng publiko tungkol sa daan-daang tao na nasa labas at posibleng magkaroon ng sirena sa gitna, kasabay ng pangangailangang magkaroon ng kalayaan sa pagpapahayag at payagan ng mga tao na ipahayag ang kanilang pangtutol sa nasabing digmaan. Paano mo nababalanse iyon? Ang ikatlong aspeto, naganap ang protesta pagkatapos ng Shabbat sa Israel, ngunit inilabas ng Korte Suprema ang desisyon habang Shabbat na hindi karaniwan sa mga korte. Ngayon, pagsamay natin ang mga ito. May maliit na bilang ng mga tao sa Israel na tutol sa digmaang ito. Gusto nilang lumabas at magprotesta gaya ng nakita natin. Pero paano nila ito gagawin kung isa sa alang-alang ang limitasyon sa bilang? Pinayuhan ng Homefront Command na huwag lumampas sa 150 ang magpoprotesta. Hindi ito epektibong protesta, Nicole. Pagkatapos pumunta sila sa Korte Suprema at inutusan ng Korte ang Homefront Command at gobyerno na sabihin kung ilan lang ang pwedeng dumalo sa protesta. Hindi tumugon sa Korte ang Homefront Command at pulisya, nagsimula na ang Shabbat. Sinabi ng Korte na papayagan magtipon ng 600 katao sa Habima Square, Tel Aviv para sa protesta. Dumating ang mga nagpoprotesta at mukhang mas marami pa sila sa 600. Nagkasagupaan sila sa pulisya dahil sa isyung kontrolado umano ni Ben-Gvir ang pulisya habang may sirena sa gitna ng insidente. Walang tanong kung kumusta o nasaan sila o kung saan sila bawal pumunta para makaewa sa sirena. Ngayon, labis ang galit ng mga relihiyosong partido sa Israel, lalo na ang Shas Party, dahil inilabas ng mataas na hukuman ang desisyon sa Shabbat. Tinawag pa ng Sephardi punong rabay ng Israel ang hukuman na kaaway ng Judaismo. Nicole, empleyado siya ng gobyerno at tayo ang nagbabayad ng kanyang sahod. Lumabas siya at tinawag ang mga hukom na kaaway ng Judaismo. Ang kanyang amang dating punong rabay ay nagsabing umaasa siyang wasakin at patayin ng may kapal ang mga hukom. Nicole, May pista opisyal tayo ngayon. Siya nga pala, maligayang pista opisyal, Chad Sameach. Dapat masaya tayo tuwing pista opisyal natin. Kaya hindi talaga kaaya-aya na makakita ng ganitong uri ng debat tungkol sa kalikasan ng Judaismo at kung ano ang papel ng Korte Suprema. Pero ipinapakita nito kung gaano kasalimuot ang mga isyu ito sa Israel. Ang digmaan ay puno ng tensyon dahil sa mga nagpoprotesta na lumalabas at tumututol dito. Isyu ito tungkol sa pulisya at ang pangamba sa kontrol ni Itamar Ben-Gvir, kung tama o mali ang ginawa ng pulisya sa kasong ito. Pagkatapos sa lahat ng ito, kasali rin ang Shabbat at may agam-agam sa Korte Suprema para sa marami sa kanang pakpak sa Israel. Kahit na may tumututol sa Korte Suprema at kanang pakpak sa Israel, karamihan ay hindi magpapahayag ng galit sa pamamagitan ng paghingi ng kamatayan ng mga hukom, lalo na tuwing pista opisyal. Kaya Nicole, isang kwento na lalo pang nagiging magulo. Kailangan nating sabihin na sa puntong ito ay isang umuusad na balita. Pero tingnan mo, sa huli, kung ang mga nagpoprotesta ay gusto talagang makuha ang atensyon para sa kanilang layunin, masasabi nating nagtagumpay sila. nagtagumpay sila kahit lalong komplikadong sitwasyon. Pero Owen, lagi mong malinaw na ipinaliwanag sa amin. Salamat.